Oh, kalma daw, kalma. Oh, wag daw bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma daw. Kalma mga diles. Nag-enjoy ako mga minamahal. So, bakit kalma, Mima? Eto na. Nagsalita po ang isa sa mga malalakas po guys na businessman at pinakamayamang tao sa buong Pilipinas na si Ramon Ang. Alam nyo guys, yung pinaka number one, diba? Pinaka number one rule ng mga didilis ay bawal purihin. Sino yung bawal purihin? Eh di walang iba, si PBBM. Diba? So, bawal talaga siyang purihin kasi nanggagalaite, naiinis, natutunaw, kung ano pa man, nagiging demonyo, nagiging evil. Ang mga dilis, once na nakarinig sila ng positive, ukol nga po dito kay President Marcos. Etong si Ramon Ang, meron pong ginawa. So, ano yung ginawa ni Ramon Ang, Mima? Ano yung ginawa ni Ramon Ang? Hulaan nyo. Eh, syempre, alam nyo naman na sinabi ko na sa inyo, di ba, na pinaka number one rule na kinagagalitan ng mga dilis ay ang purihin si PBBM. So, ngayon, ang ginawa ni Ramon Ang, in-interview siya In-interview siya ni Katunying. Ang ginawa niya, pinuri niya si PBBM nang hindi niya sinasadya. Nabanggit niya sabi niya, buti pa sa Marcos administration. O, buti pa daw sa Marcos administration, maganda daw ang pamamahala ng ating Pangulo. Palakpakan natin, no? Talagang matapang na, na bumulat-lat. Matapang na nagsalita si Ramon Ang. Kahit, naku Ramon Ang, ibabash ka talaga nito. Ano ba namang nasa isip mo? Ba't mo pinuri si PBBM? Imbis na tahimik yung buhay mo, mababash ka nang wala sa oras nito. Uy! Wala! Pinuri niya si President Marcos. So, ano yung sabi ni Ramon Ang? Ang sabi niya ng ating presidente daw ay napaka-cooperative. Talaga nga naman kahit ako nung narinig ko yun, talagang ako ay natuwa. Natuwa si Mima. Oo, totoo yun. Kasi sabi ko, alam naman ni Ramon Ang yung magiging consequences nito Once na pinuri niya ang ating presidente, pwede siyang sabihang sip-sip. Hoy, totoo yan. Anytime pwede siyang sabihang sip-sip, pumapapel, lumulugar, kung ano pa. Madaming masasakit na salita ang pwede niyang marinig. Pero matapang si Ramon Ang. Hindi siya nagpatinag. Talagang pinuri niya pa din si PBBM. So, ito yung video. Panood ko sa inyo Bukod sa tinawag niyang cooperative person ni PBBM, talagang leader talaga kung may tuturing itong si President Marcos. Well, kahit nga din naman ako, leader naman talaga kung maituturing. Hindi, alam niyo kung bakit guys? Kasi hindi siya nadidiktahan ng ibang tao. So, both local and foreign, talagang mahal si PBBM. Yan po galing na yan mismo sa bunganga ni Ramon Ang. Ito, panood ko sa inyo. Alam mo, ang swerte naman natin is the government is very cooperative. Especially a visionary leader like BBM. Pinatawag nga niya ako nung natapos yung public bidding, nung nanalo na ako Sabi niya, Mon, paliwanag mo nga sa akin yung timeline kung paano mo gagawin at anong gagawin mo. Bira yan Nag-accept pa siya ng oras para pag-usapan yun. Because of BBM, the investors' confidence are very strong. Ako, tingin ko, after 2028, si BBM, mamimiss ng mga Pilipino. Ganon? Nako! Isa lang yung masasabi ko. Talagang malakas daw yung kabe ng mga investor kay PBBM. Nako, bawal yan marinig ng mga diles. So, kalma! Kumalma! Kalma! Kalma mga diles!
Bawal yan. Ba't mo naman sinabi yan, Ramon na yung mga investor talaga ay malakas yung kabe kay PBBM? Naku, mababash ka nito, Ramon Panindigan mo yan kung mabash ka man. Pero isa ako sa magtatanggol sa'yo. Hindi, totoo guys sinasabi ni Ramon yung mga local investor ay talagang grabe yung kapit kay President Marcos. So grabe yung cooperation niya. So meaning, alam nyo naman, nababalita din last year pa nga na cooperative talaga si PBBM, both local and international. Yung mga foreign investor talagang mahal si President Marcos. Talagang sino ba naman ang hindi mamahalin ng isang presidente bukod sa may respeto na mabait pa, matalino pa. Na hindi katulad ni former President Duterte, no? Oo, makinig kayo. Hindi katulad ni Digong. Ano yung ginawa ni Digong noon? Talagang pinanindigan niya yung kanyang pagiging pro-China. Limited nga lang yung mga lugar na napupuntahan ni Digong, yung mga bansang napupuntahan niya. Ban siya doon sa Amerika. I mean, hindi siya ban, pero hindi siya nakakapunta doon. Well, choice niya 'yun. 'Di ba? Kasi pinanindigan niya yung kanyang pagiging pro-China. Ginawa niyang patron si Xi Jinping. Tingnan niyo, ano yung nangyari, parang ibinenta tayo. Ayan. Si PBBM, hindi naman po ganun. So, yung pinag-uusapan natin dito, yung mga foreign investor. So, both local and international, talagang grabe, may ibubugan naman talaga ang ating presidente. 'Di ba? So, bawal tong marinig ng mga diles. Kaya Ramon mag-ready ka sa mga bashing na marireceive mo. Mag-ready ka. Kasi anong gagawin nila sa'yo? Ibabardagul ka ng mga yan. Anong sasabihin? Oy, si Ramon sip-sip. Sip-sip ka daw, Ramon Yan yung sabi ng mga dilis. Yan yung mga posibleng sabihin kay Ramon Pero ako, isa lang yung masasabi ko. Kalma. Kalma. Kalma lang. Alam nyo, nag-enjoy ako dito guys, no? Nalamunin ng buhay itong mga dilis. Masakit ba? Ibig sabihin si Digong hindi cooperative. Ibig sabihin si Digong pahamak. Hindi, kasi kung si PBBM cooperative, si Digong siya? Diba, troll? Wala, nako Ramon pagbutihin mo yung ginawa mo, nako bawal yan sa mga dilis kasi pinaka number 1 rule nila, bawal purihin si President Marcos kasi once na pinuri mo, nako, talagang ganito yung gagawin nila sa'yo. Babakbakan ka nila. So anyway, yun guys. Pinuri ba naman? Masakit to sa tenga ng mga dilis. Masakit ba? Galit na ba kayo? Gagalitin pa namin kayo. Lakas nilang gumawa ng fake news, no? Anyway, magpapaalam na tayo, mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Paalam, mga minamahal. Isang kiss muna dyan.